Record. And guys, please set aside nyo na muna yung mga ginagawa nyo right now. Itabi nyo na muna, makinig na muna kayo dito sa akin because sayang naman din yung laway ko, di ba? Sayang naman yung effort ko dito, nagkasalita ako, hindi naman pala kayo nakikinig, di ba? So I highly appreciate guys. Siguro yun na yung pinaka bayad nyo sa akin is yung makinig kayo sa akin today para at least hindi sayang yung effort and laway ko sa pag-discuss about financial management. And also, make use of our yung iyo kami. Yes, gustong-gusto ko yan. Akin lang kayo. And also, please make use of our webinar chat. Gamitin niyo po yan para makapag-chat, itanong lahat ng mga gusto niyo itanong. Kasi guys, if you will not ask, then I would feel na parang hindi kayo interesado. Okay, so tigilan natin to, di ba? So just keep asking anything na pwedeng yung tanungan. Siyempre related sa finances, huwag naman yung tungkol sa pag-ibig nyo, di ba? Kasi pag tungkol sa pag-ibig nyo, hindi ko na alam sasagutin siya. Kaya I highly suggest guys, magtanong lang kayo na magtanong kasi normally hindi rin ako nakaka-reply via online. And mas maganda kung matanong nyo na dito. Kasi hindi ako madalas nakaka-reply sa Facebook, hindi na ako nakaka-reply sa Instagram, ganyan, dito ako magre-reply. So, lahat na pwedeng itanong nyo na. And also, wag naman ako tulugan, di ba? Para sayang naman din yung effort ko dito, di ba? Para at least, para sa gising-gising, gising na gising. So, yan lang naman yung kailangan ko from you guys. Hindi ako manginingil dito, wala akong hihingin sa inyo. I just wanted your undivided attention. No, undivided attention. Yun lang yung kailangan ko sa inyo, guys. So anyway, let's move forward. Just to introduce myself, I'm pretty sure kilala niyo naman ako kasi nakita niyo to for sure sa social media ko, either TikTok, Facebook, or Instagram. So I am Lady Danny Lee. Yeah, my name is Lady Danny Lee, and I am also a content creator. And I am also a social media influencer. Normally, ang mga nai-influence ko are those people are interested to financial freedom, yung gusto nila ng pera. Yung gusto nila syempre kumita ng pera, magkaroon ng passive income, makapag-invest. So normally sila yung mga naa-attract ko at nai-influence ko sa social media. And I also took my Master's in Business Administration. I took my MBA, and I am a graduate of Finance and Investment Management, both in Miriam College. Ayan. So, loyal tayo kay MC. So, kung meron mga kayong kilala mga taga Miriam College, batch 2013 po ako. Ayan. So, I was also a bank manager for the past 10 years. So, 10 taon po tayo nasa bangko. Seasoned banker po tayo. And grabe, sobrang dami ko na naman natutunan as a banker, and umalis ako doon, nakuha ko na talaga yung ultimate goal ko, which is to become a bank manager. At the age of 26, bank manager na po ako. So, talagang achiever na tayo noon pa lang. Sobrang happy ko na sa bangko ko nag-start ng trabaho because naging sobrang gandang training ground niya sa akin. Sobrang dami ko natutunan, paano mag-handle rejections, paano sales, mga communication skills, lahat na improve ko kasi ever since, nasa sales na talaga ako sa bangko. And marami silang tinuro sa akin na sobrang na-apply ko right now sa mga businesses ko. Kasi when I resigned from the bank, wait lang. When I resigned from the bank, nag-start ako ng mga businesses ko. Nag-start ako ng aesthetic clinic. Ayan, nag-start tayo ng nag-franchise tayo ng aesthetic clinics, which is located sa May Legarda. So, if you're interested, pag gusto nyo na magpaganda, magpapogi, magpatanggal ng mga buhok-buhok sa kilikili, magpa-botox, magpa-facial, ayan, meron po tayo niyang branch sa May Legarda. And ayun, we also started water stations. Madalas nakikita nyo, pinupost ko yung water station namin kasi kaka-open lang namin nun recently. And next is meron din kaming skincare business. So, I'm selling mga pang, parang lip tint. Ayan, may tayong lip tint, tsaka mga skincare, mga retinol, kung ano-anong mga panglagay sa mukha ng pampaganda, binibenta ko rin yan, guys. And also, aside from that, I am a forex trader. Yes, yan. Forex trader din tayo. So, ito talaga yung pinaka bread and butter ko, yung forex trading. Kasi dito ako kumukuha ng mga pangangailangan ko, pambayad ko sa mga bills. Kasi nung nag-resign ako sa bangko, syempre wala na akong fixed income. And apparently, syempre yung mga tinayo kong businesses, nag-start pa lang siya and hindi pa siya nag-ROI. And medyo tingin ko matagal pa yun. Kasi medyo malaki yung puhunan. And right now, yun, forex trading yung nagiging source of income ko. Kaya, ayun, magpakalaking bagay sa akin ng forex trading. And kayo, kung gusto niyo rin matuto, normally nagkakandak ako ng webinar for forex trading every Tuesday. Sobrang
malaking tulong sa inyo to para maintindihan niyo paano kayo magkakaroon ng passive income through forex trading. And also, I am a licensed financial advisor. Just this September, I joined Sun Life. And the reason why I joined Sun Life because I want to retain yung exposure ko sa corporate setting. Kasi di ba nung nag-resign ako sa bangko, na-feel ko na parang, ay, hindi ko feel yung nandito ako sa bahay. I want to feel like na nasa corporate setting pa rin ako, pero ayoko na agaw yung oras ko. That is why, sabi ko, I will join Sun Life. And ako mismo yung nag-approach sa kanila. Ako yung nagsabi na, oy, sige, pwede ba ako sumali dyan? Paano ba ako mag-join dyan? Ako talaga yung nag-approach sa kanila because gusto ko rin maging well-rounded financial coach. And for me, isa sa mga pinakamagandang investment talaga ang insurance. Very essential for you to become financially stable, financially secured. Kasi kung wala kang insurance, there's a possibility na, sige, marami kang pera, yumamang ka nga, may millions ka sa bank account mo, pero what if magkaroon ng mga, alam mo yung mga uncertain events like, na-aksidente ka, nabaldado ka, na-disabled ka, nagkasakit yung family mo, or merong mga dagok sa buhay natin na mangyari and yet hindi tayo prepared. Possibly, yung pera natin ma-wipe out yan just because of just one critical moment in our lives kasi hindi tayo prepared and hindi tayo insured. That's why, sabi ko, sige, magiging licensed financial advisor ako because gusto ko kayong maturuan yung mga tao na paano sila magiging talagang financially stable. And hindi sila magiging financially stable kung forex na nasifula ng forex kasi forex tinuturo ko, di ba? Kung tuturuan ko sila ng puro forex tapos sasanugan sila, kawawa naman sila, 'di ba? So what I want is ma-diversify niyo yung portfolio niyo from low risk to high risk, okay? Clear naman? Can you type CC kung clear? Can you type CC kung clear ba yung sinasabi ko? Wala na ata akong kausap dito. Ayan, CC. How about the others? Ayan. So sa mga Facebook guys, sa 40 viewers natin sa Facebook, pwede kayo lumipat dito sa sa Zoom para mas mabasa ko yung mga comments niyo kasi hindi ko nababasa po eh. Andyan po yung ating Zoom link, ayan. Alisin ko lang yung registration para maka-join na lang kayo agad. Wait lang guys. Para maka-join kayo agad. Ano yun? Ayaw ma-edit. Hindi na siya ma-edit. Okay, ayaw niya na ma-edit. Because siguro naka-ano na ako. Ayun na nga ma-edit. Anyway, so going back. Wala tuloy yung presentation ko. Ayan, so dun sa mga nandyan sa Facebook, lipat kayo dito sa Zoom. Nilagay ko dyan yung link, lipat kayo dito sa Zoom. Mag-register lang kayo. So anyway, going back, enough with myself. I'd like to know more about naman sa inyo guys. Kanina dalawa kami, ngayon mag-isa na lang. Hoy, mag-isa ka na lang ba? Hindi Anyway, guys, may I know your reason why are you here in this webinar? So for those who are in Facebook, bakit kayo nandyan? Ba't kayo nanonood ngayon dyan sa Facebook? I'd like to know your reason. Bakit kayo nandito? Sir Philamer, bakit ka nandito? Si Kit John, si Ralph, bakit kayo nandito sa webinar na to? Para mag-learn. Taray! Taglish ka, girl. How about the others? How about sa mga nasa Facebook? What are your reasons why are you here in this webinar? Kasi nagbigay ka po ng link dito. Sa bagay nga, no? Napilitan lang naman kayo. Pasensya na, napilitan kayo. Who I want to learn forex trading. Ay, Sir Ruben, ang forex trading po natin, kinakandak po natin every Tuesday. Nasa maling po kayo. Nasa ibang maling webinar po kayo. Kasi I won't be discussing about forex today, but about financial management, insurance, and investment. Yan. Sabi ni Angelita, to learn more. Sabi ni JM, financial literacy. Yes, tama, perfect.
Sabi ni Carla, gusto kong matuto. Matuto ng ano? Ruel, working while watching. Okay. Good luck sa work mo. Maria Elena, para matuto po sa business. Ruben, same din po. Kasi magandang speeches and presentable. Thank you naman, Bernard. Ayan. So, thank you. Kasi po, Forex at trading gusto ko matutunan. I feel na Mer, nasa mali ka pong webinar. Every Tuesday po tayo nagkakandak ng Forex. We conduct Forex every Tuesday and doon po tinuturo ko doon lahat ng mga related sa Forex. But right now, what we're gonna be talking about is about financial management, allocation ng iyong salary, more of about insurance, and also yung ano nga, yun, kung paano kayo magbe-benefit sa lahat ng mga insurance guys, ayun. So, kung gusto niyo mag-Forex, sa Tuesday na lang po kayo mag-join. But right now, our topic is, of course, about financial freedom. We want financial freedom. And in order for us to have financial freedom, paano ba? Para sa inyo ba, ano ba ang financial freedom? Kapag ba makapal yung wallet nyo? Paano ba sa inyo, anong financial freedom? Kapag ba ganyan? O puro resibo lang laman ng wallet? Di ba? Pwede mo din makasali sa Forex. Oo, pwede naman sa Tuesday, pero later, huwag na natin pag-usapan yan. Ngayon, makinig daw lang muna kayo kasi marami lang naman kayo matututunan dito. Ayan. So, ano ba para sa inyong financial freedom? Kit John for freedom. Insurance po, Manulife and Pro-Life. How about the others? Ano pong ano nyo? Ano pong definition nyo ng financial freedom? How to fix a financial problem, sabi ni Carla. Able to do whatever you want to do without minding spending a dime. Yes, correct. Ayan, tama si Bernard Asia. So para sa kanya, yun, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo kahit hindi mo iniisip yung mga gagastusin mo. Tama yun. Magkaroon ng enough money. Ayan. Thank you, Maria Elena. Tama naman. Lahat naman yan, financial freedom. And depende yan sa definition nyo. Meron tayong kanya-kanyang definition ng financial freedom. But for other people, ang financial freedom is to have a big house, to have a luxury car, to travel the world. And for some people, gusto nila madaming 0, 0, 0, 0 yung kanilang passbook. Hindi zero lang ah. Maraming zero, maraming itlog ang kanilang passbook. And for them, yun ang financial freedom para sa kanila. But for me, gusto ko lang may ka-holding hands sa bawal na mabakasyon. Ano guys, kasi yun lumabas dun sa Canva, sinerge ko, financial freedom. Kasi yun yung lumabas. Probably because it's all about peace. Financial freedom is about peace. There are people na yes, ang daming ang pera, ang daming pumapasok na pera, pero they don't know how to manage their money. That is why kahit ang daming pumapasok na pera sa kanila, kahit milyon-milyon pumapasok na pera sa kanila, pero hindi nila alam kung paano i-manage yung pera nila. Nagkakangalabo-labo na, niloloko sila ng mga tao, maraming galit sa kanila, they're unhappy, even yung mga family nila, relatives nila, galit sa kanila. So do you think kahit na marami kang pera, would you still get yung peace na hinahanap mo, which is, yes, financial freedom? Syempre hindi, di ba? Hindi ka pa rin magiging financially free if wala kang peace of mind. Sobrang importante na meron kang peace of mind. That is why we always need to, remember na kapag meron tayong financial freedom, it's not about money. It's not really about money. Money is just a tool for us to have financial freedom. Pero, one factor lang yun. Maraming factors para magkaroon tayo ng total financial freedom, which is, for me, dapat yun yung pinaka-ultimate goal natin. Kasi if you will just keep on chasing money, para lang yung butterfly, di ba? Pag dinadakot mo yung butterfly, lilipad lang yan, lalayo sa'yo, di ba? Para lang yung tubig, the more na dinadakot mo, 'di ba? Mas hindi mo siya nahahawakan. So, dapat hayaan nyo lang siya. Dapat hindi nyo chine-chase ang money.
ang chine-chase niyo dapat is about the learnings, yung matututunan niyo from, like, for example, magbi-business kayo. If you will start your business, your focus should be the learnings. Para at least kung matuto ka man, mag-fail yan, magkaroon ng problema doon sa business mo, and then nag-fail yan, okay lang. Kasi natuto ako eh. 'Di ba? Yun na yung pinaka-ROI ko. Siguro malaki lang, mahal lang yung naging tuition fee ko kasi nag-start ako ng negosyo, hindi naging okay, 'di ba? Hindi naging maayos, naloko ko, okay lang, natuto ka eh. 'Di ba? Yun na yung pinakabayad sa'yo, yun na yung pinaka-ROI mo or yung return on investment mo. That is why sobrang importante guys na talagang, alam mo yun, naiintindihan niyo kung ano talaga yung financial freedom. And in order for you to have financial freedom, of course, you need have to know financial management. Kailangan naiintindihan niyo yung financial management. Kasi kung hindi niyo naiintindihan yan, never niyo makukuha ang financial freedom. Hindi ko sinasabi na mag-enroll kayo ng Finman, ha? Hindi ko po sinasabi na mag-enroll kayo ng financial management course, ha? Ang sinasabi ko po is dapat alam niyo yung proper allocation ng inyong pera. Dapat naiintindihan niyo. Kasi kung yung pera niyo, kanina meron kaming meeting, ang laki ng sahod niya. Ang laki ng sahod niya for a young age. For that young, and sumasahod siya ng ganito kalaki, tinanong namin sa kanya, ano saan napupunta yung sinasahod mo? Hindi niya na alam. Hindi nila alam saan napupunta, siguro ganito, ganyan, ganyan daw. So, if hindi mo ima-manage yung pera mo, hindi mo na monitor yung cash flow, yung in and out ng pera mo, kung hindi mo naintindihan yung debit and credit, 'di ba? Yung in and out ng pera mo, magkakaroon ka talaga ng malaking problema, 'di ba? So, dapat talaga alam mo kung paano mag-manage ng finances mo para magkaroon ka ng financial freedom. So, sa financial management, you need to earn, of course, sa financial management kasi, madalas, di ba, tinuturuan tayo sa school, ng mga parents natin, di ba? Kung paano ba tayo kikita ng pera, di ba? Kasi like, nung nag-aaral tayo, di ba, nag-start tayo ng elementary, high school, nag-college tayo, they kept telling us na, oh sige, dapat pag nag-exam ka, mataas yung grades mo, wala kang bagsak. Para pagka-graduate mo, meron kang magandang, record, diba? Meron kang mga Latin honors or Dean's List ka, para at least kapag papasok ka na ng trabaho, makapasok ka sa malalaking kumpanya para ma-promote ka agad, maging malaki yung sahod mo. Diba? So for the longest time, we have been studying our own respective and desired na mga professions, diba? And for the longest time, ang inaaral talaga natin is paano tayo kikita ng pera. And yun din naman tinuturo sa atin, paano tayo kikita ng pera. However, wala nagtuturo kasi sa atin kung paano ba natin i-manage yung pera na yun. Diba? Kasi we kept saying na, okay, we want 1 million, diba? We want millions. However, diba? Ang problema, paano pag nagkaroon ka na ng 1 million mo? Anong gagawin mo sa 1 million mo? Hindi mo nga alam kung paano i-manage. Hindi mo nga alam paano palalaguin. In just one snap, magugulat ka na lang yung 1 million na yun, ubos na. I tell you, sobrang bilis maubos ng milyon. Okay? Lalo na kung hindi mo alam i-manage yung pera na yun. Okay? No, si Hergie, nagkakwento siya sa akin noon. Actually, yung mga atleta naman, malalaki naman kinikita niya, lalo na kapag lumalaban sila sa World Championship. Ngayon, nakakuha daw siya ng millions, ganyan, kasi bata pa siya, hindi niya pa naiintindihan kung paano yung proper financial management. Wala naman nagturo sa kanya na mag-start ng business or mag-invest or magkuha ng ganito, ganyan, para at least magkaroon ka ng mga residual income. Wala naman nagturo sa kanya noon eh. That is why, ang nangyari, ginasta yun, kinita niya 2 milyon, 3 milyon from different place, mga different competition na kinita niya, di ba? So, there's a possibility na ganun din yung mangyayari sa inyo if hindi nyo alam paano i-manage yung pera. Kasi tayo mga Pilipino, aminin na natin talaga ang mga Pilipino, kayod kalabaw naman talaga. Alam mo yun, karamihan. Yes, may mga tambay, pero karamihan naman talaga sa mga Pilipino, kayod kalabaw, masisipag talaga, and alam nila kung paano sila kikita ng pera. Ang problem sa ating mga Pilipino, kulang tayo sa financial literacy. Financial literacy ang problema sa atin. Ngayon, paano ba natin matututunan to? How to manage money. Sometimes natututunan lang tayo dahil sa mga pagkakamali natin. Mga failures, mga personal experience natin. Pagbaon na tayo sa utang, kapag na-scam na tayo, pag naloko na tayo, pag nagpautang na tayo, nagpautang, hindi man lang natin naisip yung retirement natin, yung alam mo yung nagpunta ka sa ibang bansa, naubos yung oras mo doon, hindi mo man lang nakasama yung pamilya mo, hindi ka nakilala ng anak mo, tapos pagpunta mo dito, puro sakit kayo, naubos yung pinag-ipunan mo, tapos wala na wipe out na yung kinita mo, tapos wala nang paki sa yung family mo kasi wala ka ng pera.
Sa mga pagkakamali na natin yun. Di ba? Mga real stories yon na talagang mga tao na kilala ko na talagang nangyari sa kanila yon. 'Di ba? So ngayon, kapag too late na, anong gagawin natin? Wala na, nga. 'Di ba? Kawawa naman tayo. So ngayon, dahil sa mga personal experience natin, nababago natin yan, naaayos natin yan. Paano kung huli na? Paano kung hindi ka na makahanap ng trabaho? 'Di ba? Yun lang. Yun yung masaklap nun. Kaya as early as now, dapat talaga inaaral nyo ang financial management. Kasi malaking sakit sa ulo talaga yan. Another way for you to learn financial management is through books or internet. You have to be resourceful. Hindi pwedeng parang lagi mong pinapanood sa internet, sa TikTok, or sa Facebook, or sa YouTube, puro ano yun, mga, ang tawag doon, yung mga video na nakakatawa, wala ka namang mapupulutan na aral, yung mga prank-prank, alam mo yun, yung mga away ng mga CEOs, mga skincare CEOs, alam mo yung mga issue ni Katniel, alam mo yun? So parang kung yun ang laging nakikita nyo sa online, lagi nyo pinapanood, sayang hindi nyo naman maximize yung meron tayo kasi we are in the world wherein lahat ng information is actually available. Depende na lang sa'yo kung ano i-feed mo sa utak mo. Diba? So kahit siguro mag-allot ka lang, kahit 1 hour lang, sobrang daming available online para matuto ka kung paano ka mag-manage ng money. Okay? So I highly suggest na make use of the internet, make use of the book, especially ang mga books, sobrang importante niyan. If you love reading just like me, ako hindi talaga mahilig magbasa ng libro. Ngayon ko lang na-appreciate ang pagbabasa ng libro. So if you're not really into reading, you can do podcasts, you can watch, you can probably read dun sa mga audiobooks, ganyan, na sobrang daming matutunan. Kasi imagine niyo yung mga sobrang ang yayaman na, mga successful na tao, gumagawa sila ng libro. Ilalagay nila dyan lahat ng mga pwede nilang matutunan, lahat ng mga natutunan nila, lahat ng mga maling ginawa nila, lahat ng mga tamang ginawa nila para maging successful sila. Ikaw, babasahin mo na lang yun, di ba? Titingnan mo na lang, paano kaya ang ginawa niya para maging successful? Ngayon, all you have to do is to just follow the right path and then iwasan yung mga wrong path. Iwasan yung mga possibly maging mistake mo din, 'di ba? So sobrang laking tulong talaga ng libro. Okay? For other people, you can actually learn from mentors and dun din sa mga tao na associate nyo everyday. Sobrang importante guys na alam niyo yun, na pinipili niyo yung mga tao yung kasama nyo. Piliin niyo yung mga taong kasama nyo. Kasi if you're surrounded with people who are toxic, kaya puro problema sa love life nila, alam mo yung parang, alam mo na nga hindi na siya masaya sa pag-ibig niya or sa asawa niya, niloloko na siya, pero paulit-ulit niya pa rin pinapatawa, toxic na masyado, nahahawa ka na eh. So, imbes na yung utak mo ay nandun sa mga bagay, mga opportunities, success, mga bagong businesses, mga bagong, alam mo yun, pwede mong pagkakitaan, nadadivert yung attention mo sa katoxican nung kasama mo lagi. Diba? Or kapag ang kasama mo lagi ay yung taong magastos, alam mo yun, travel goals siya, pero alam mo naman, baon sa utang, alam mo yun, puro credit card, kaskas dito, kaskas doon. Di ba? Alam mo yun, nakapunta nga sa Japan, nakapunta sa Korea, nakapag-travel kung saan-saan, sa Pilipinas, pero alam mo, baon sa utang. Di ba? Parang, kasamahan mo yun. Diba? So, ikaw, mahahawa ka lang din. Ano pa sabihin, hindi magbobonus naman tayo sa sa December eh. I-swipe mo na yan. May pambayad naman tayo, diba? Doon sa mga gusto mahilig mag-grab, mag-grab food sila, imbes na parang, alam mo yung magbaon, magtipid, sila hindi, mag-grab sila ng gusto nila, Jollibee, donut, ganyan-ganyan, diba? So parang Starbucks, kapag sabihin nila na, tara, mag-ipon tayo ng planner, ganyan-ganyan, para sa yung sa Starbucks stickers, ganyan. Hanggang sa Starbucks, kayo ng Starbucks everyday, ganyan. Syempre, mahahawa ka sa kanila kasi sila yung lagi mong kasama, diba? Kaya, you always have to remember and be conscious about the people na lagi mong kasama. Kasi, sa ayaw mo sa gusto, mahahawa at mahahawa ka sa kanila. And totoo to, birds with the same feathers flock together. Ngayon, kung magastos yung kasama mo, magastos ka din. Okay? Kung puro chismis yung iniisip ng kasama mo, puro chismis nasa utak mo. Limited lang yung nasa utak mo, hindi nawa-widen yung perspective mo. Hindi mo nakikita yung bigger opportunity. Ngayon, ang tendency, yung psychological wallet mo limited, maliit lang. Kasi wala kang alam eh. Hindi mo naiintindihan eh. Akala mo, malaki na yung sinasahod mo 25,000. Akala mo okay na yan. Akala mo okay na yung 50,000. Without you knowing that there are people here na hindi mo nakakausap na kumikita pala sila sa real estate, meron na pala silang insurance,
nung nagkaroon ng kasakit yung nanay nila, meron pala silang nakuhang 1 million, alam mo yun? Meron pala silang nagtitrade pala sila ng mga ganito, alam mo yun, nagnegosyo pala sila ng ganito. Hindi mo naiintindihan, hindi mo nalalaman kasi nandito ka nakafocus doon sa mga gastador. Diba? Wala ka dito sa mga tao na puro opportunities ang pinag-uusapan. Kaya you have to really be mindful about this. Diba? You have to be wise in choosing the people you're surrounded with. Yes, Rich Dad Poor Dad, yes, correct. Yan, sobrang fan ako ng Rich Dad Poor Dad na libro. Basahin nyo yun, guys. Guys, basahin nyo yun, please. Please, bumili kayo sa Shopee, basahin nyo yung Rich Dad Poor Dad. I promise you, magbabago yung mindset nyo when it comes to finances. Okay? I thank you naman, Kit John, at hindi ka pa natutulog. Okay, what happens if we lack financial literacy? Malaking impact sa atin. Akala natin, kasi madalas pinagwawalang bahala natin ng financial literacy eh, di ba? Para akala natin, may savings ako sa bangko, meron akong nilagay doon, uhulog ako doon parang 10,000, ganyan. Meron na ako ipon doon, nasa 100,000, ganyan. Pero hindi natin naiintindihan yung other aspects ng financial. Diba? Hindi lang puro tungkol sa pagsisave ang financial, ha? Hindi lang yan puro tungkol sa pagsisave. Kasi kung ipon ka lang ng ipon, hindi ka yayaman dyan. Hindi mo mamimit yung financial freedom mo, kakaipon mo because of inflation. Diba? Ngayon, kung meron kang, alam mo yun, hindi mo naiintindihan, ano yung financial illiterate ka financially. Akala mo, pag nag-iipon ka, ang galing-galing mo na. Akala mo, pag nag-i-invest ka sa mga ganito, ganyan-ganyan, naglagay ka sa ganito, na laki-laki ng kita, merong income in just one day, papasok ng 25,000, yung pala, binabalik lang din yung pinuhunan mo, tapos mawawala na lang bigla, di ba? Akala mo, ang galing-galing mo na, akala mo financially wise ka na. When in fact, medyo may pa rin tayo, kasyungahan pa rin sa pag-manage ng ating finances. And what happens if you lack financial literacy? Mababaon ka sa utang. Diba? Pag nabaon ka sa utang, ano mangyari sa'yo? Mag-burnout ka. Kasi you will just keep working and working and working and working. Kasi hindi mo iniisip yung retirement mo na eh. Parang, trabaho na lang ako, may SSS naman ako eh. Bakit pag may SSS ka ba? Sapat ba yan for your retirement? Imagine mo, if the government is giving you 8,000 pesos, do you think enough yan? Pang maintenance mo lang yan. Pang maintenance mo lang yung 8,000 pesos na yan, di ba? Sad to say, at the age of 50, ngayon lang ako nag-aral ng financial literacy. It's okay. It's never too late. It's better late than never. Di ba, Miss Mariana Elena? So, ngayon, trabaho ng trabaho, umaasa ka sa employer mo, akala mo, after retirement mo, mabibigyan ka ng magandang pension, without you knowing, by that time, ang inflation rate ay sandito na, and yung binibigay sa'yo ng gobyerno na pension mo ay sandito lang, pambili mo lang ng maintenance mo. Bakit? Nagkaroon ka ba ng healthy lifestyle? Katulad ng mga lola natin, dyan, ang lalakas pa din. Hindi naman eh. Nasa era na tayo na kumakain tayo, lahat ng kinakain natin sa labas, puro frozen food na. Sobrang hina na nga sa palengke. Meron kami po sa palengke, sobrang hina na. Kasi wala nang bumibili ng fresh meat, puro frozen meat na. Imagine niyo yung nilalagay dun sa frozen meat na yon ng mga unhealthy chemicals para ma-froze yun, di ba? So, ngayon, posible na, syempre, mas maigsi na yung life expectancy natin compared sa mga lola natin na umabot ng 80s, 90s, 100. Pag umabot ko siguro ng 100, gabi, salute na kita, di ba? So, we don't want to work all our life. Gusto mo ba magtrabaho hanggang 60, 65, 70 years old ka? We don't want that. Di ba? Kasi hindi ka nagpe-prepare sa retirement mo kasi hindi ka financially literate. Diba? Hindi mo naiintindihan yung finances, yung pinaka-core value ng finances. Ngayon, hindi ka nag-prepare for retirement. Pagtanda mo, wala na. Ka na, parang binabato-bato ka na ng mga anak mo kasi wala naman sila mapapala sa iyo eh. Oo, andyan sila. Hindi mo naman sila pwedeng sumbatan na pinag-aral mo sila. Hindi ka naman nila obligasyon eh. Diba? Kasi ang problema sa atin, gagawin nating anak nating retirement. Kasi hindi tayo nakapag-prepare for our retirement, diba? When in fact, ang pinaka may obligasyon lang for our retirement is our younger version. Ngayon, kung bata ka, hindi ka nag-prepare, yung old version mo magsasuffer. Diba? Hindi yung anak mo yung magsasuffer. Kawawa naman yung anak mo, diba? Ngayon, sa sobrang desperate mo, you will get deceived by the scammers. Ayan. Diyan sila lalapit, aatakihin ka nila. Lalapit sila sa'yo na,
Gusto mo bang kumita ng ganitong amount, 50,000 pesos in just one day? O, di ba? Maglalagay ka lang ng 100,000 tapos kikita ka lang ng 50,000. Wow, talaga ba? So, naglagay ka ng 100,000, lahat ng mga hard-earned money mo, na inipon mo, nilagay mo dun sa, nilagay mo dun sa scammer. Kasi sabi niya, kikita ka daw ng 25,000 kasi you were so desperate, hindi mo naiintindihan yung pinaka-core value ng pinaka-skeletal system ng finances. Kaya ngayon, na-scam ka na. Naloko ka na. Nagkanda-leche-leche na. Tapos ngayon, bumalik, binigyan ka ng 10,000, di ba? Oh, oo nga, kumikita akong 10,000. Talaga. Naku, magdadagdag pa ako. Dinagdagan mo ba? Ginawa pong 200,000 yung ininvest mo. Kasi gusto mo, kung kumikita ako ng 10,000, kapag dinoble ko to, kikita ako ng 20,000, so mas malaki yung kita ko. Ginawa mo 200,000 yung nilagay mo doon sa scammer. Ngayon, ayun na. Nung nabigay mo na yung 200,000, wala na, naglaho na lang siyang parang bula. Ano nakuha mo? At least may 10,000 ka. wala nga lang yung 200,000 mo, pero alam mo yon, mga katangahan natin na hindi natin, alam mo yun, naiintindihan just because hindi tayo financially literate, just because hindi tayo financially wise. Okay? So ngayon, sa sobrang depressed mo, sa sobrang burnt out mo, sa sobrang frustration mo, ayan, naging grumpy ka na, naging galit ka na sa mundo. Alam mo yun, nagkanda-stress ka, puro puti na yung buhok mo, tas parang pati sa mga anak mo, puro galit na lang yung nailalabas mo, pati yung, alam mo yun, lahat ng nasa puso mo, galit sa puso mo, lumalabas sa bibig mo. Kaya ngayon, yung mga tao naiinis na rin sa'yo. So ngayon, nagkanda-leche-leche na yung buhay mo, hindi maayos yung life mo just because hindi ka nag-aral ng maayos ng financial. Hindi mo ginawa yung proper financial management. Diba? Sobrang laking impact nito. And mostly, hindi natin mapagkakaila, marami pong mga Pilipino ang nagsasuffer sa ganito. Diba? Kasi hindi naman naturo to sa school eh. Tinuro ba sa school to? Hindi naman tinuro kung paano kayo mag-manage ng money, di ba? Tinuro ba sa school paano kayo mag-invest? Hindi naman eh. Di ba? Ngayon, tuturo ko na sa inyo, di ba? Ang proper income management, merong 4 na aspeto yan, okay? There are 4 aspects na kailangan mo matutunan dito. First is, kailangan mo matutunan yung pag-ipon. Hindi ka yayaman sa pag-iipon, yes. Hindi ka iyayaman dyan. Pero alam mo magiging mo dyan, yung habit na makukuha mo from saving. Sobrang grabe. Pag natuto ka na doon sa habit na yun, parang alam mo yun, parang nandiyan na sa muscle memory mo. Kumbaga, pagising mo, tutututbrush ka, maliligo ka, magsusuklay ka, na hindi mo na iniisip. Automatic na ginagawa na ng katawan mo yan, di ba? Unless di ka nagtututbrush. Di ba? So, etong pag-save, kapag yan, napasok mo sa sistema mo at nagpamasok sa muscle memory mo, I don't think na ano ka pa, someone can beat you. You're unbeatable na. Kasi you have the right habit eh. Once you have the right habit, definitely, it will grow, and ma-apply mo yan sa mga ibang aspect. Like to, sa pag-grow ng money. Once you have the habit, you will also have the habit of growing your money, which is another essential factor yan, di ba? Another essential factor po yan. Hindi ibig sabihin na may ipon ka sa bangko, eh okay na yun. Kailangan yung ipon mo sa bangko, alam mo kung paano mo i-grow yun. Kasi sobrang taas ng inflation. Diba? Sobrang taas ng inflation. Right now, 4.7% interest ang inflation rate. Eh, paano kung sa bangko, kung magkano lang kinikita ng pera mo? Less than 1%. Nakita mo yung gap? Inflation rate, 4.7%, tapos yung kita mo sa bangko, nasa 0.25%. Makita mo yung gap? So ngayon, kahit kumikita ka ng 0.25% dito, pero nababawasan naman ng 4.7% dahil sa inflation rate, walang saysay. Nga. So kahit nag-ipon ka na 5 million, after 10 years, yung 5 million mawala ng value. Gets nyo? So dapat kailangan natututunan nyo rin kung paano yung mag-grow ng money. Kailangan naiintindihan nyo paano nyo palalaguin yung pera nyo. Okay? Another is, you have to understand yung cash flow monitoring. Napaka-importante nito. Kasi kung hindi nyo alam yung cash flow monitoring, kunwari sumahod na kayo. Sumahod ka ng 100,000. Ngayon, hindi mo alam kung paano mag-monitor ng cash flow mo. Hindi mo naiintindihan yung debit credit. Ano ba yung debit credit na yan? Yung in and out lang po yun, yung debit credit. In and out ng pera mo. Di ba? Pasok, labas ng pera mo. Okay? Pero, hindi mo alam, paano ba yung allocation? Paano ba dapat paano ko ba i-allocate yung pera ko?
Kunwari, gumagastos ka, meron ka sahod na 100,000, pero halos buong 100,000 mo napupunta lahat sa mga operating activities mo or yung mga uncontrollable na expenses like rental, mortgage, tapos kumuha ka pa ng postpaid plan sa Globe, tapos kumuha ka pa ng home credit, sa ano, kasi gusto mo ng ganitong iPhone 15, kasi akala mo 100,000 naman sinasahod ko eh. Siguro kung meron ako monthly na 3,000 dyan, afford ko pa din. Di ba? Ngayon, hindi mo na monitor ng maayos when actually, kailangan meron ka ring allocation for your investment, meron ka ring allocation for your leisure activities, and lahat napunta sa operating activities because hindi ka nag-monitor ng iyong cash flow, di ba? Kawawa ka din. Kaya maganda, ano rin niya, importanteng factor din yan sa income management. Another factor that you have to consider also is protecting your money. Okay, sige, nakaipon ka nga. Nag-grow mo nga yung money mo. Na-monitor mo nga yung pera mo. Kaso lang, hindi ka prepared sa mga uncertainties. Di ba? Parang nagkasakit ka, bigla kang nagka-cancer, for some reason, bigla kang na-diagnose ng cancer, breast cancer, or prostate cancer, whatever. Ngayon, ang gastos daw sa ospital, sa 3 million, 5 million, ang ipon mo lang 5 million, edi wala na. Wipe out na agad, di ba? Siyempre, kailangan pagalingin yung sarili mo. Ayaw mo naman magmukmuk dyan na talaga mamatay ka na lang. Tapos, mamatay ka ng hindi man lang lumalaban, di ba? So, gagamitin mo yung inipon mo. So, ngayon, gumaling ka nga, naging cancer-free ka nga, kaso nga lang, yung ipon mo na wipe out din. Kasi hindi ka nag-protect eh. Hindi rin nag-protect your money eh. Di ba? That is why, itong 4 na aspeto na to, sobrang importante na to. Kailangan na iintindihan nyo lahat to by heart, by mind, and yung overall humanity nyo, kailangan na iintindihan nyo to. Okay? Naiintindihan nyo ba? Can you type CC kung clear na clear? Yung sinasabi ko ay sayang naman yung laway natin ito. Ayun, CC. How about the others? Sa mga sa Facebook natin, naiintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Ayun, naiintindihan naman daw ni Meds at ni Kit John. Thank you for confirming. Okay. So, moving forward, I want you guys to assess yourself. Can you assess yourself kung nasa ang level na kayo? Kasi, if hindi mo naiintindihan kung nasang level ka, hindi mo alam kung ano yung next pathway mo. Hindi mo alam kung anong next level mo. Kapag hindi mo alam yung next level, maliligaw ka. Kung naliligaw ka, hindi mo na alam anong gagawin mo nga, di ba? Masarap pa rin yung meron kang goal na inaay. Ngayon, I need you guys to know kung nasa ang level kayo dito. Are you guys on the basic needs? You're on the level 1 if you're still working on your basic needs. Yung trabaho mo, wala kang trabaho. Naghahanap ka pala ng trabaho. Are you still working on your food? Wala ka ba makain? Wala ka bang, alam mo yun, parang once a day ka lang kumakain, laging nagkakalam yung tiyan mo, or wala ka ba matulugan, your shelter, wala kang matirahan, nakikitulog ka lang doon sa tulay, di ba? Or wala ka bang damit, nakahubad ka ba ngayon, gano'n. So, if you're on the level 1, you're still struggling on your basic needs. You're on the level 1, okay? You're on the level 2 if you are already working on your security. You want financial security. You're working on your savings, you're working on your emergency funds, and you are already working on your insurance. Kasi you want security. You want to be secured. You want to secure yourself, your family, your parents. So yan, nasa level 2 ka na. If you're on the level 3, you're working on your stability, financial stability. So dito, naghahanap ka na ng other source of income. Nag-a-add ka na ng mga income stream. You want other business, you're creating another business, you're trading on stocks, on bonds, forex, real estate, or kung saan mga investment na you're comfortable with, then you are already working on your stability. You're on the level 3. Ngayon, if you have already surpassed stability, security, basic needs, then you are already working on your self-actualization, which is hinahanap mo na yung life's purpose mo. Kasi ang hirap hanapin ng life's purpose, ang hirap hanapin ng, alam mo yon, ng meaningful life if struggling ka sa basic needs mo, if struggling ka sa security ng finances mo, if struggling ka sa financial stability mo, 'di ba? Ngayon, if nasurpass mo na lahat yan, then ito na, mahahanap mo na yung pinaka-meaning ng life mo. Kayo ba? Nasa ang level na kayo? Si Philamer is nasa second. Wow, congrats. Congrats. I hope na masurpass mo rin yan. So, eventually, makapunta ka na sa level 3, which is stability. Si Meds is on the first level. How about sa Facebook? Ayan, si PJ, 2.5. Wow, may 0.5.
Si PJ may 0.5. Maria Elena is on the level 2, okay? So, thank you for sharing. Ayan, now that you know where you stand, alam nyo na kung ano yung magiging direction nyo. Alam nyo na kung saan kayo papunta. Kailangan nyo lang kumpletuhin yung level 2. Kung nasa level 2 kayo, kumpletuhin nyo lang. Magkaroon kayo ng savings, emergency funds, and insurance. Then you're already good to go. I mean, to the next level. Okay? Next is ito, mag-evaluate naman tayo ano yung risk appetite nyo. Okay? Are you working on ano ba kayo dito? Are you a conservative risk taker? Ito yung parang kumbaga parang malalagutan na ng litid malalagutan na ng hininga kapag nabawasan yung pera niya ng piso. Alam mo yun, parang, yung investment ko nabawasan ng piso, parang ang sama-sama ng loob mo. Hindi mo matanggap, hindi ka makatulog, ganon. Ayan, so pag ganon yung yung way of investing mo, then possibly, ikaw ay conservative investor. Ngayon, if you're okay with not so high income, pero okay lang na, sige, mawala ng onte, mabawasan ng onte yung income ko, basta kikita ko na medyo okay din na. So, yun naman yung mga moderate risk taker. While, doon naman sa mga aggressive risk taker, sila naman yung parang, okay lang, sige, extra money ko lang naman yan basta kikita yan ng malaki, doble yan ganon. So, you're an aggressive investor. Anong investor kayo? Are you a conservative? Are you a moderate risk taker? Or are you an aggressive investor? Can you share sa akin kung anong type of investor kayo? Tulog na ba kayo? Tinulugan nyo na. Kakasabi ko lang kanina, wag niyo akong tutulugan anong type of investor kayo? Just sa mga nasa Facebook natin. Moderate risk taker daw si Maria Elena. Okay. Si Margaret is also moderate risk taker. Si Clint is conservative. Wow, conservative. Wala ba tayong mga agresibo dyan? Mga agresibo lang sa pag-ibig. High risk para solid. Ayan, pares tayo, Bernard. Ako rin, high risk taker din ako. May aggressive. Aggressive sa investment ako. Ayan. Si Leia is also moderate risk taker. Ayan. So, thank you for answering. Dun sa mga nasa Zoom natin, hindi kayo masyado active, no? Hindi kayo masyado active. Mas active yung mga nasa Facebook natin, no? Ayan, nagising pa. Magising pa si Irma. RB Sanga. Ayan, thank you. Moderate risk taker daw siya. So, here's what I can suggest sa inyo ng mga investment na fit dun sa kung anong risk appetite nyo. Kasi, since we have our own respective risk appetite, then merong mga fit na type of investment depende sa inyong risk appetite. Okay? Want to know how to safely take high risk? Hindi nga safe kasi, well, if you are a high-risk taker or you're an aggressive investor, I highly suggest na mag-diversify kayo. Yun ang pinaka-perfect talaga actually, not for high-risk taker, but for everyone to diversify. Do not put your eggs in just one basket, okay? So if you're a conservative investor, you can probably just invest in savings account, just open an account in the bank, or time deposit, mag-money market din kayo, at least maliit na interest. Or government securities is very safe din yan. Siguro lulubog muna yung Pilipinas bago malugi ang good government securities kasi syempre that's very secured. Ang talagang naka-back up dyan is yung gobyerno natin. And you can also consider UITF pero dun lang sa mga money market, which is yung mga safe na investment lang, huwag na kayong maglagay sa bonds or sa equities. And you can also consider Pag-ibig MP2. It's very good. They actually give a decent interest rate actually. Kaya you can also consider Pag-ibig MP2. And for those who are moderate risk taker, hello sa inyo. Ito yung pinakabagay sa inyo na investment. Either fixed income, corporate bonds. Corporate bonds, kaya ako siya naging sa moderate risk taker because ang bonds are utang. When you say utang, diba? Utang, kapag umutang po, say for example, si San Miguel Corporation, magbe-build siya ng another building para sa mga lasinggero, another mga San Miguel products, 'di ba? So ngayon merong mga beer dyan, ganyan, kailangan nila ng another set of building or ng warehouse na ipuput up, mag-issue sila ng bonds. Ngayon, sasabihin nila na, okay, sige,
if you will get bonds from us, we will give you a fixed interest income of 8% per annum, and ang payout is every quarter. Ito, fixed yung income nyo, though hindi ganun kataas, not unlike sa equity na possibly mag-10, mag-20, mag-30, mag-40, mag-50%. Pero here sa corporate bonds, fixed income lang talaga siya. Pero the reason why it's safe because kapag yung company na yun, say for example, yung company na yun is nag-collapse, na-bankrupt siya, di ba? Na-bankrupt yung company, San Miguel Corporation. Pag siya nag-liquidate, nagbenta siya ng mga assets niya, the first people that they will settle or babayaran nila are those people na pinagkakautangan nila. Okay? Hindi po yung investor, hindi po yung mga shareholders, yung pinagkakautangan po nila, yung mga pinakaunang babayaran po ng ng company na yon kung mag-collapse man yung business nila, okay? So yeah, meron kang fixed income, pero there's a possibility din, of course, mag-collapse yung business. Pero at least, mababayaran ka kasi nga, kayo ang priority eh, di ba? Kayo mga pinagkakautangan nila. You can also consider real estate. Ang real estate po kasi guys, wala namang ibang pupuntahan yan kundi pataas eh. Lagi po tumataas ang value ng property. Pero however, the problem with real estate, hindi siya easily convertible to cash. Hindi siya ganun ka-liquid. So, ngayon, bumili ka ng property, tapos nangailangan ka ng pera, hindi mo siya mabibenta agad. Unless, ibibenta mo ng palugi. Which is, ayaw mo naman mangyari, di ba? So, you can also consider moderate life insurance for moderate risk taker because this is actually professionally managed by the fund managers of the insurer. So, pwede mong i-diversify din kasi yung portfolio mo, ihati mo sa bonds, ihati mo sa equities, and also, dapat invested dun sa, of course, mga kilalang mga life insurance, hindi yung mga insurer na hindi yung kilala, di ba? And also, for those who are aggressive, sino mga aggressive dito, ayan. Ang perfect sa inyong investment is, of course, yan, yung tinuturo ko sa inyo, forex trading. If you feel like na ang risk appetite mo is aggressive investor ka, then perfect sa inyo tong forex trading. Pero syempre, there's a possibility na in a snap, mawala na yung pera mo because of the high impact news or possibly mag-wild yung market from downtrend naging uptrend, from uptrend naging downtrend because high impact news, or ayun, magkaroon talaga ng sudden changes sa market trend. Ayan. And also you can consider stocks trading. Ayan. I don't normally trade stocks. Ako ang ginagawa ko, nag-i-invest lang ako regularly. You can also do that. Pwede kayong bumili ng shares ng mga blue chip companies. You can just check sa online. Pwede kayong check sa online yung mga companies, mga top 30 corporation na listed sa index, and then tsaka kayo bumili ng shares nila. However, syempre, meron yung minimum board lot. Mababa lang naman yung sa iba, pero iba matataas. So, kailangan medyo mas malaki yung perang ilalagay nyo dyan kasi hindi nyo ma-afford yung limit nung lot nila, okay? So, you can also consider traditional business, which is sobrang risky for me because pag na-start ka ng traditional business, sobrang daming kailangan niya i-consider. Kailangan mo i-consider yung operational expenses, yung manpower, people management, projection ng income, alam mo yun, hirap pala pag traditional business. Tapos iwan mo job mo. Yes, tama ka dyan. Sobrang hirap nun. Kasi you have to consider a lot of things. Kumbaga, ikaw yung bumubuo ng sistema ng negosyo mo eh. And maraming dugot, pawis at iyak mo na yung i-google mo for that business. Like me, seafarer, need ko mamili kung magstay sa Pinas or mag-quit ng job. Ayun. So, tama yung si Kit John, napakahirap talaga mag-start ng corporate, ng traditional business. So, if you are really a risk taker, if you are an aggressive investor, then okay, probably okay sa yung traditional business. Pero, syempre, walang assurance dyan if magiging okay yung yung business or liligwak yung business mo, di ba? Ngayon, you can also consider IPOs. Ano yung IPOs? These are initial public offering. Merong mga nag-o-offer ito sa bangko or sa mga broker ng stocks. Ito yung mga baguhang kumpanya na nag-o-offer sila na, okay, magpo-propose sila na, this is our plan, we want to make this grow, ganyan-ganyan. So parang meron sila mga promises, ganyan-ganyan. So parang ikaw, mabibilid mo at a par. So say for example, for one share is piso. Say for example, tumaas yung value nung nung share nila, nag 2 pesos yun. So nagdoble na yung pera mo, 'di ba? Naging 2 pesos na instead of piso.
So, ngayon kapag kumuha ka ng 100, magiging 200 na siya. So, gano'n kalaki yung impact kapag IPO. Malaki yung kikitain mo. Pero, there's a big potential din na mawala. Mawala kasi nga hindi pa siya established eh. Not unlike kapag ang binili mong share is San Miguel, Jollibee, Ayala, SMDC, Petron, BDO, kapag yung mga sikat na at mga established na, medyo panatag ka dyan. At unlike yung mga IPOs na baguhan pa lang. Ayun. So, ito yung mga fit na investment para sa inyo guys na pwede nyo i-consider and pag-aralan. Okay? Ano po yung blue chips? Yung mga blue chip companies, sila po yung mga top corporation, top 30 corporation, top listed corporation po sa index, sa Philippine Stocks Exchange. So, pwede nyo i-check, i-search nyo sa Google, ganyan. Pero here in life insurance actually, meron mga may mga fund managers na makakatulong sa inyo kung paano kayo makakuha ng mga shares sa blue chip companies. So, pwede natin gawing mutual fund yan. Mutual fund is parang pinagsama-sama ang pera. Ayan, pinagsama, pera ni Kit John, pera ni Maria Elena, pera ni Irma, pera ni Leia, pera ni Eileen, yan, pera ni RB or ni Philamer, pinagsama-sama yan, nilagay sa isang pool para ma-afford nyo yung minimum board lot nung share na yon. Okay? So, ayun siya guys. That is why dapat naintindihan nyo rin yun. So, here, just to explain ng inflation rate, nung 1999. Noong 1999, kung di ba alam niyo itong 39ers na noon, 39ers. Noong 1999, yung 39 pesos mo, makakabili ka pa ng burger with fries na may soft drinks pa. Di ba? Ngayon, come 2006, yung 39 pesos mo, nawala na yung fries. Wala na yung fries dun sa 39 pesos mo. Tapos, tinanggal din nila yung cheese. Nawala din yung lettuce, pati yung ketchup tinanggal. So, ngayon, dahil nga sa inflation, dahil nga lumiit yung value nung 39 pesos, diba? So, ngayon, noong 2013, mas lumiit pa yung value ng 39 pesos mo. Instead na meron kang soft drinks, burger na lang. Burger na lang yung meron ka. So, ngayon, yung wala ka ng panulak, diba? Magtubig-tubig ka na lang, hingi ka na lang ng tubig. Ngayon, paano pa kaya kapag ng 2033, magkano na lang kaya yung value ng 39 pesos, diba? Sobrang liit na lang ng value ng 39 pesos. Possibly, ang ibibigay na lang sa'yo, yellow tsaka ketchup, tapos asin. Mabubusog ka ba dyan? O, ihalo mo na lang yung ketchup tsaka asin dun sa tubig. So, kasi yung 39 pesos mo, nabawasan na yung value. Diba? So, that is why sobrang importante na i-take consideration natin yung pag-i-invest natin sa mga conservative investment. Kasi nga, possibly, na, risk-free ka nga. Oo, hindi ka nga nag-risk sa mga high-risk investment. Naging ano ka lang sa safe zone. Pero, hindi mo alam na yung pera mo pala nababawasan din. So, kumbaga, oo nga, safe nga siya, pero may risk pa rin eh. Diba? Yung risk niya is inflation. Nababawasan ng 4.7% yung pera mo yearly. Diba? 10M is the new 1M na daw eh. Actually, imagine mo before sa 1M, makakabili ka na ng property, makakabili ka na ng kotse, diba? Before. Pero right now, sa 10 million, I doubt na makakakuha. I doubt na kasya yung sasakyan at bahay. Siguro, oo, meron mga 5 million, tapos kaso lang yung maintenance ng sasakyan mo, imagine mo, bibili kasi for example ng worth 1.8 million, pero yung maintenance niyan, yung yearly registration niyan, yung yearly na mga maintenance niya, 'di ba? Syempre merong PMS yan, change oil, palit gulong. Kulang yung 10 million. 'Di ba? Yes, savers are losers, sabi nga 'di ba ni Robert Kiyosaki. Ayan. That is why, ang pinaka-hinasuggest ko sa inyo is diversification. Diba? Hindi ko sinasabi na, wag kayong maglagay sa bangko. Hindi ko sinasabing ganun. Kasi mawawala din ng value yung pera nyo doon. Maliit lang yung interest doon. Hindi ko po sinasabing ganun. Dapat alam nyo yung value ng diversification. Kailangan naiintindihan nyo na kapag nag-invest kayo, kailangan hindi lang nasa isang basket. Kailangan yung eggs nyo nasa maraming basket yan. From low risk to high risk. Okay? Para at least diversified siya. Kung malugi ka man dito sa high risk, at least meron ka nakasave dito sa low risk. Kung hindi man kumikita tong low risk, at least may kumikita ka dito sa high risk. 'Di ba? So kailangan well diversified yung iyong portfolio.
'di ba? Pwede mong unti-untiin lang. Kung wala kang portfolio, pwede mong unti-untiin na muna 'yan. Ang mahalaga nagsisimula ka na. Kasi kung hindi mo sisimulan 'yan, kailan? 'Di ba? You can start small. You can start 5 pesos, 10 pesos, 'di ba? 20 pesos, 'di ba? Basta nagsisimula ka lang. Basta ma-acquire mo lang yung right habit of savings, then you're good to go. Okay? So, dito sa masasuggest ko na diversification sa inyo, pwede kang mag-set up ng emergency funds mo. I-set up mo yung emergency funds mo muna doon sa bangko. Mag-open ka anywhere na tingin mo accessible, BDO, BP, Security Bank, ano, whatever, kung anong bangko pinaka-accessible sa'yo, mag-open ka ng account dyan, mag-set up ka ng emergency funds mo, and yung emergency funds na yun, gagamitin mo for emergency, of course. Hindi pang bili ng mga ticket sa sa piso seat sale, no? Hindi pang bili ng Starbucks, or biglang may mga travel, biglang dadalhin mo yung pera na yun. Hindi po yung emergency. Ang emergency po ay talagang kapag may emergency. O kaya dilubyo, diba? Nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng earthquake, nasira yung bahay nyo, kaya nasunugan, huwag naman sana, Lord. Kapag may mga ganong pangyayari, ito po yung huhugutin nyo, pag bang emergency. Huwag nyo po siyang gagalawin for other purposes, just for emergency, okay? Ngayon, what I can suggest for another, for the mid-level na risk is, syempre, dapat mag-prepare na kayo for the uncertainties. You should be preparing for your retirement. Actually, hindi naman uncertain ng retirement. However, nagiging uncertain na lang kasi hindi natin alam. Diba? So, you have to prepare for your retirement. Yan. So, long-term yan, pwede mo ilagay sa mga magandang income, magandang interest, di ba? So, you should be preparing also for the emergencies, for the critical illness, pag nagkasakit tayo, na-diagnose tayo ng mga kung anong sakit. Ngayon, pabata yung mga nai-stroke, pabata yung mga na-heart attack, di ba? And also, you should be preparing for yan, sa aksidente, hindi natin malaman, di ba? Na paglabas mo na ng bahay, bigla ka nahagip ng motor or ng sasakyan. Yung kanina, nagpunta ako doon, nagte-tennis ako, sobrang traffic. 5:00 pa lang na madaling araw, sobrang traffic. Na yung pala, may nakabulagta na doon na bangga ng motor. Diba? So, we'll never know, diba? You can also consider itong, for our high risk, ito, pwede mo i-consider, pwede ka mag-invest sa stocks or sa bonds. Yan. Pwede mo aralin yan. Guys, sobrang available lahat yung information sa online, okay? If hindi kayo komportable na mag-invest sa stocks or sa bonds, then you can just let Sun Life or si insurer na mag-manage ng portfolio nyo. And you can also start your business, kahit maliit lang, di ba? Hindi mo naman kailangan mag-start ng bonggang-bongga na kailangan, hindi ako makapag-start kasi wala pa akong 1 milyon No? Yung mga iba dyan, actually, pag makikinig ka dun sa mga storya ng mga iba't ibang mga successful na negosyante na ngayon, they started with actually nothing. They started with small amount. They started with, like, kung kilala nyo si Glenda, di ba? She started with utang pa nga di ba? Nangungutang pa lang siya dun sa mga manufacturers niya and nagbebenta lang siya ng mga maliliit na sabon-sabon, di ba? So, imagine niyo yun. Talaga sobrang dami niyo matututunan if you're investing on mga high risk. Sure, sige, go, tanong ka lang, Kit John. Mukhang reader ka rin mukhang follower ka rin ni Robert Kiyosaki. So, we're done with kasi high risk kasi talaga to? Alin yung high risk kasi talaga? Ay, paano po yung corporate bonds? Sa corporate bonds, pwede kayong magtanong sa mga bangko, ganyan, or kaya dito sa insurance, meron din yan. Naka-incorporate din yan sa insurance actually, kung kukuha kayo ng BUL. Anyway, seaman ako, may savings, gusto ko mag-business. Oh, why not? If mag-business ka, ang dami kasi natatanong sa akin, ano bang magandang business, ma'am lady? Ganyan. Tatanong sila sa akin. Alam niyo, ang hirap sagutin yan. Kasi parang tinatanong niyo kung ano ba susuotin ko dun sa Baguio. Paano kung sinabi ko, sige, mag-swimsuit ka. Diba? Ano susuotin ko dun sa beach, diba? O sige, magpanlamig ka, furry ka, diba? So, ikaw lang din ang nakakaalam sa sarili mo kung ano yung pinaka-fit na business sa'yo. Depende kung ano yung, alam mo yun, kung saan ka masaya, ano yung nagpapasaya sa'yo. Malay mo, hindi mo lang kasi nakikita yung opportunities, pero nandun pala yan sa mga bagay na interesado ka. Say, for example, you love cars, then you can do buy and sell. Pwede kang magbenta ng mga parts ng sasakyan, di ba? Franchise, 500K, but the problem yun talaga, pera ko, it's
it's go big or go home. Gusto ko sana di mo na mag-all in, but I really like to try. You have to try. You really have to try. Pero syempre, before you risk, you have to, of course, make calculation. Kailangan yung risk na papasukin mo is very calculated kasi syempre, we don't want na, alam mo yun, masayang. We don't want na masayang. Kailangan mong aralin na mabuti. If mag-fail ka dan, okay lang. Okay lang. Kasi, alam mo yun, kung lagi mo iisipin yung, alam mo yun, parang lagi kang may hesitation when you are starting something, then you will never get there. You will never achieve that unless magsisimula ka today. Unless aaralin mo ngayon, titignan mo ano may mga pros and cons, 'di ba? Magtatanong ka dun sa mga kakilala mo na meron din ganung business para naiintindihan mo. So, it's up to you. It's up to you if, alam mo yun, mag-start ka ng business. Kasi ako, I highly suggest to take the risk. Kasi if you will not take the risk today, then kailan? 'Di ba? Hindi mo ma-achieve yung ultimate goal mo, which is to become financially free kung hindi ka magre-risk. Kasi lahat naman dito, sabi ko nga kanina, kahit mag-save ka lang sa bangko, hindi pa rin siya enough. Kasi meron pa rin siyang involved na risk kahit nag-save ka na sa bangko. Kahit PDIC covered pa yan or kung anong insurance na nagko-cover niyang mga in-deposit nyo, hindi pa rin siya sa safe, hindi ka pa rin ligtas because of the inflation. Okay? So, moving forward, cash flow monitoring, okay? Ito cash flow monitoring, tuturo ko naman sa inyo kung paano ba nyo ina-allocate dapat yung salary nyo, okay? So, if you are earning 10,000, dapat 10,000, yung 66,000 dyan na pupunta sa operating activities mo. Ano ba yung mga operating activities? Later on, pag-uusapan natin yan. Tapos, 20% should go to your investing activities. So, ngayon, kung buwan-buwan wala kang pinag-i-investan, then merong malaking problema doon sa allocation ng iyong pera. Kasi actually, dapat once na na-receive mo na yung pera mo, yung salary mo, meron ka na agad naka-allot for your investment, meron na ka naka-allot. Okay, sige, mas maraming allotment mo doon sa ano eh, sa Shopee, tsaka sa TikTok shop mo eh, di ba? Pero dapat, meron ka din sa investment activities mo. Okay? So, kung may mali dyan sa allocation ng iyong investment or ng iyong cash flow, malaking problema yan. You have to really understand this. Okay? So, for example, if you are earning 100,000, dapat ito yung proper allocation ng iyong pera. Sa operating activities, dapat, ayan, meron ka 60,000. Kasi doon sa 100,000 mo, that's 60%, then that's 60,000, di ba? So, ngayon, dyan mo lalagay naman dito sa operating activities mo, ilista mo lang, lagay mo sa notebook mo, ilista mo ngayon. Ilista mo ngayon lahat ng mga pinagkakagastusan mo, tignan mo kung pasok ko 60%. Gawin nyo. Pag nag-ano kayo sa akin, mag-message nyo ako sa Facebook, titignan ko kung talagang nafa-follow nyo to. Talagang nakapasok kayo sa 60%. So, ano ba yung mga operating activities sa inyo? Mga rental, utility bills, transpo, di ba? Yung ginagastos nyo for going to work, allowance kung nagbibigay ka sa parents mo or sa mga anak mo or sa asawa mo, di ba? Kung may alaga kang pets, yan, yung pinapakain mo sa kanila, ano yung mga pinapainom mong vitamins sa kanila, yung mga grooming nila, or sa groceries nyo, sa food, di ba? Sa tuition fee ng mga anak mo, di ba? Or yan, kapag kumukuha ng postpaid plan sa Globe or sa Smart or sa Sun, di ba? Yan yung mga activities na possibly hindi na natin maiiwasan. Uncontrollable na po yung mga operating activities na yan. That is why, sobrang importante guys na naiintindihan nyo ano ba talaga yung mga dapat yung paggagastasan. Next is sa monthly income naman, ay sa investing activities, 20% po ng 100,000 is 20,000. So if you are earning 100K, dapat meron ka nakaalat na 20K for investing activities. Ano ba yung mga investing activities? Either yan, kumukuha ng stocks, kumukuha ng insurance policies, ng real estate, kumukuha ng condominium, pwede kang maghulog dyan, or Pag-ibig MP2, UITF, mutual fund, or HMO, government contribution mo, yan. At least, dapat buwan-buwan, meron kang 20% na inaalat sa mga investing activities mo. And same with leisure activities. Yan naman yung syempre yung mga nagpapasaya sa'yo, yung mga luho mo, di ba? Or yung mga gusto mong date, yan. Kung nakikipag-date ka sa mga iba't ibang girls, ayan, dyan mo ilalagay sa leisure activities. And ang pinaka-limit mo lang for leisure activities is 20%. Okay? So, let's move forward. Nasa protecting your money. So, these are things na possibly maka-wipe out sa mga hard-earned money mo. Okay? Kasi, okay, nagpakapagod ka nga, nagpakahirap ka sa ibang bansa, or say for example, FW ka, or seaman ka, diba? You've been working so hard, away from your family, and nakaipon ka, pero ayan, na-aksidente ka. Possibly, yung naipon mo,
kit dyan na 500,000 by just one accident, ubos yan. Diba? Just because hindi ka nag-prepare. Or sa mga, yan, kunwari, nagkasakit ka, nagkaroon ka ng critical illness, hindi enough yung 500,000 mo, mauubos yan. Mangungutang pa actually yung family mo para lang mapagamot ka. Siyempre, hindi ka naman pababayaan ng family mo. Pero may makita yung family mo, yung parents mo na nagsasuffer dahil may sakit ka. Do you want that to happen? Gusto mong mangyari yun? Alam mo yun, nagkasakit ka, baldado ka, or ano, tapos yung family mo yung nagkakandaugaga, kakahanap na mauutangan para lang mapagamot ka, ang sakit nun, di ba? Or even kapag namatay ka, di ba? Actually, pag namatay ka at meron kang marami kang mga, naipon kang properties, meron kang mga savings sa bangko, hindi pa rin makukuha yan ng family mo kasi meron estate tax yan. Okay? Doon sa mga mayayaman na merong limpak-limpak na milyon sa kanilang account or meron silang, marami silang mga properties, hindi po yan basta-basta makukuha ng family mo. Kasi meron po yan estate tax na 6%. Kaya dapat naiintindihan din natin yan. Yan madalas hindi natin alam. Lagi lang tayo maglagay ng invest tayo ng invest ng properties, tapos pag namatay tayo, akala natin makukuha ng anak natin. Diba? Paano kung walang pera yung anak mo pambayad doon sa estate tax, diba? Yearly tumataas din yung nun. Yung, may interest yun kapag di na babayaran ng nung beneficiary diba? Nung magi-inherit sana nung property. So, ngayon, sino nga ba yung makakatulong sa inyo para maprotektahan at mapalago yung income nyo? Ayan. So, meron ng protection, meron ka pang mag-grow pa yung money mo. Diba? So, ready na ba kayo, guys? Sino namang ready dyan? Can you type ready? Kung ready kayong malaman kung paano kayo matutulungan dyan sa inyong goal no, na maprotektahan yung pera nyo at the same time, mag-grow yung money nyo. Yes, of course, Sun Life. Sino ba nga ba? So, can you type ready? Diyan sa mga Facebook natin, can you type ready? And sa Zoom natin, can you type ready? If ready ka nang malaman. And i-discuss namin yung technical side naman ng ating, ayan, ready, ready, set, go. Ready, ayan, ready na sila. Okay. So, may I call my unit manager na si Sir Michael to discuss Saan na ba siya? Are you there? Knock, knock. Hello, Miss Lady. Ayan. Hindi ako makapag-open ng camera. Bakit wala? Ay, hindi ko naririnig pala. Sorry. Hello. Ayan pala, ako lang pala hindi nakakarinig kasi tina-turn off ko yung Yung audio. Ayan, di rin ako makapag-on ng camera. Ayan. Ay, why? Bakit hindi ka makapag-on ng camera? Yan, okay na. Hello everyone. Good evening. Ayan, guys. I'd like to introduce my unit manager sa Sun Life, Sir Michael. So, he will be discussing the technical side naman ng insurance para ito mas maintindihan nyo yung pinaka-skeletal system ng insurance at mas maintindihan nyo paano ba kayo magbe-benefit dito. Okay? And paano nyo, of course, ma-achieve yung financial freedom through protecting your money at the same time growing your money. So, ayan. I'd like to give you the floor, Sir Michael. Okay, ayan. So thank you, Miss Lady. Good evening, everyone. Thank you for that introduction, Miss Lady. Anyway, I'm the unit manager of Lady. My name is Michael De Vera. And just like most of you here, actually follower din po ako ni Miss Lady. Ayan. So akala ko nung una, financial advisor na siya because some of her TikTok or Reels, if napanood niyo na din, di ba? Sobrang galing niya talaga magbigay ng mga advice when it comes to finances. Di ba? So grabe yung advocacy niya when it comes to financial literacy. Di ba? So until we met her ng wife ko sa isang event which is opening one of the branches ng CLG kasi na-invite din yung wife ko to be part of the influencer team. Then doon namin nakausap si Miss Lady and I'm so happy that she is now part of my team spreading our advocacy to many Filipinos to achieve financial freedom. Ayan. So anyway, bakit ba ako nandito sa webinar ni Miss Lady? I'm here to help Miss Lady to discuss further on how to protect our money. Okay? So let me share my screen first. Ayan, hello sa mga attendees natin dito sa Zoom. I hope gising na gising pa kayo and you can stay until matapos tayo. So saglit na lang naman to. And dyan din sa Facebook live natin. Ayan. Wait lang, let me share my screen.
Ayan. So nakikita niyo na ba yung screen ko? Can you type yes if meron na? Okay, let's go. So yan. So bakit ba natin kailangan protektahan yung money natin, 'di ba? Of course, 'di ba, pag ikaw kumikita na, you become more valuable as a person. Kasi nga ang nangyayari diyan, nagko-contribute ka na in terms of generating income. And anyone generating income, specifically kung ikaw ay breadwinner ng pamilya or ikaw ay income provider of the family or kahit hindi ka income provider of the family but you are head of the family, you have to protect yourself with income replacement fund, 'di ba? So just imagine, for example, ako po ang dependency sa akin ng family ko is 10 out of 10 because I'm the income provider of the family, 'di ba? If ako po nawala, can my wife or my kids do what I'm doing and earn the same money that I'm earning? Definitely not po. Ayan, definitely not, 'di ba? Kaya kailangan ko protektahan yung pamilya ko with a specific amount of money in case something happens to me. 'Di ba? So how are we gonna do it? Let me share to you the product that I have for my income protection. Okay, so these are the products that we can choose on how to protect our income. First is the traditional life insurance. So for the traditional life insurance, it can give income protection and health protection, 'di ba? In what way? If something happens to me, they will inherit an amount of money that will be able to help them to get started so they don't have to worry. Kumbaga, alam ko na kahit wala na ako, kumbaga may nare-receive pa din sila na income because of the life insurance, 'di ba? That is why we also called it income replacement fund. Diba? Yun. So for traditional life insurance, there is no investment, but some product can give guaranteed cash values and dividends. Okay? And then the second one is variable universal life or what we call VUL. So ito yung mga nakikita natin sa Facebook na ano ba yung VUL. For VUL, it will not only give you income and health protection, it will also give you some money to achieve your life goals because it has investment component. Kumbaga, hindi lang siya insurance, meron ding investment na pwede mo magamit for educational fund, for retirement fund, for business fund, or any life goals na gusto mong gawin in the future. But the question is, how much insurance coverage do I need? So magkano ba dapat yung recommended insurance coverage natin? So the recommended insurance coverage of one person is times 10 of his or her annual income. Kumbaga, kung magkano yung income mo per year, times 10 of that dapat yung coverage mo so that the family don't have to worry for the next 10 years. But of course, 'di ba, hindi naman natin kaya kumuha agad ng malaking insurance coverage. We can start small na kaya lang ng budget natin. Kaya kanina, yung tinuro ni Miss Lady na activity about cash flow monitoring, yung 60-20-20 budget rule, is for you to know magkano ba yung pasok sa budget mo if ever you will get insurance. Kumbaga, pwede mong kunin dun sa 20% of your income na investing activities. Imagine, di ba, yung 20% of your income na tinatabi mo every month, it can give you more than that sa family mo in case something's happened to you. Okay? So, let me share the insurance policy that I have para magkaroon kayo ng idea on how I protect my income. Ayan. So, I started my first policy last 2018. Ayan, with 600,000 face amount. The equivalent guaranteed death value, benefit of that is 1.2 million. Ayan. So, nadodoble kasi yung face amount dun sa product na kinuha ko na VUL. So, that's my first policy kasi yan pa lang yung kaya ko that time. I'm actually paying 3,500 per month. So, VUL product siya with health benefit. And of course, my investment na magagamit ko for educational fund ng anak ko pag nag-college siya. So, the main purpose why I got my first VUL is I want to prepare for the educational fund ng anak ko. Kumbaga, I want to make sure whatever happens, makakapagtapos ng pag-aaral yung anak ko because of my VUL. If something happens to me at hindi pa siya tapos mag-aral, my life insurance can cover yung mga expenses niya up to college, 'di ba? And if nothing happens to me naman, thank God, nakapag-ipon naman ako para sa educational fund niya habang baby pa lang siya because of the investment of my VUL. Plus, if magkasakit man ako, kumbaga hindi ko din magagalaw yung investment ko because I have health protection on my VUL. Ayun. So after nun, I got another policy noong 2019. So with 350,000 face amount naman siya.
So that's equivalent to 700,000 death benefit. This time, I'm paying only 1,600 per month without health benefit naman yan. Kaya mas mura siya, 1,600 per month lang. For me, additional coverage siya for me kasi yun nga, every time na tumataas yung income natin, dapat tumataas din yung recommended insurance coverage na meron tayo. So year 2020 naman, may extra money ulit ako. I get another policy with 350,000 face amount. So same siya, 700,000 coverage, 1,600 per month pa din. Ayan. And then, 2021 naman, ayan. So dinagdagan ko ulit with another 350,000 face amount. So that's 700,000 death benefit ulit. And I'm paying 1,250 per month naman. So mas mura to, this product. Kung makikita niyo yung first three product natin, magkakapareha siya, Sun Maxilink Prime. Pero yung fourth product natin is Sun Maxilink 100. Mas mura naman tong product na to kasi full life payment naman siya. Pero yun nga, same coverage, 700,000, less premium lang siya. And then year 2022, ayan. So 2022, I got another policy. Dinagdagan ko naman yung health protection ko kasi yung una kong kinuha na health protection noong 2018 is not enough if ever ma-diagnose ako ng major critical illness. So for this one, I'm paying 1,000, ayun. So 300,000 coverage siya. I'm paying 1,500 per month. Ayan. So kung makikita nyo, yung total coverage that I have right now is 3.3 million. Pero for me, actually kulang pa yung insurance coverage na yan dun sa recommended for me. Na kung magkano ba dapat yung insurance coverage na meron ako. And just imagine, for example, yung 3.3 million na yan, ilang months lang or ilang years lang siya tatagal for my family. Ayan, depende rin sa lifestyle natin, di ba? That is why every now and then, ginagawa ko pa din yung cash flow management every month kasi ang laking tulong nun on how I budget my monthly expenses. Kumbaga, I always share to my clients na kapag kumuha ka ng policy ngayon, it's just the beginning. Kumbaga, it's also a journey na sumasabay din sa cash flow and lifestyle mo. Ayun. So, pwede ka ba malaman if sino na dito yung meron na or nakapag-start na magkaroon ng life insurance nila or nakakuha na ng VUL policy nila? Ayan. So, any company, kung merong sino na dito yung may mga VUL or may mga insurance policy? Wala pa? Wala pa ba? Wala rin sa Facebook. So I hope, ayun. So kung wala pa, ayun. So di-discuss ko kung gaano ba kaganda yung benefit na magkaroon ng insurance policy or ng VUL. Okay? So para mas clear, ayan. So i-share ko yung product na meron ako. So this is variable life insurance proposal. This example is for 25-year-old male. So by the way, yung premium natin or yung binabayaran natin is iba-iba po yun. Depende po yan sa age, sa gender, and kung smoker ka or non-smoker. Kumbaga, if you are younger than 25 years old, mas mababa po yung magiging premium mo compared to this one. Pero kung you are older than 25 years old, syempre mas magiging mahal po yung premium mo compared to this one. Also, if you are a smoker, mas mahal din ang premium mo because of the possibilities na pwede ka magkaroon ng health problem in the future. Lastly, kapag ka female ka naman, mas mura po yung magiging premium mo compared to this one na male. Okay? So for this example, ayan, 25-year-old male muna tayo na non-smoker. Let's start with the insurance benefit of this policy. Okay? So then later on, I-explain ko naman yung sa investment side. Ayan. So first is yung face amount natin na 500,000. So yung 500,000 is the insurance benefit. But the good thing about this product, ang binibigay niya na guaranteed death benefit is 200% of the face amount. So it means this policy has 1 million guaranteed death benefit starting na nagbayad na si client. Kumbaga covered na agad siya ng 1 million once na nag-start magbayad si client on this policy. So this product is 10 years to pay but yung coverage nito is up to 88 years old. So hanggang sa pagtanda na. Ayan. So 10 years mo lang siya babayaran. Minimum of 10 years pero covered ka na up to 88 years old. Okay? So kapag may mga question kayo about this policy, type nyo lang sa chat box. Okay? So yung next additional benefit natin on this policy is total disability benefit. So waiver of premium siya kapag totally na-disabled si client because of accident and hindi pa niya tapos bayaran yung 10 years, ma-waive na yung premium niya and hindi na niya kailangan magbayad. But tuloy pa din yung insurance benefit niya on this policy. Yan. That's the waiver of premium or the total disability benefit.
Then the other one is accidental death benefit na may 500,000 face amount. So ito naman, if ang naging cause of death ng client is accident, so bukod dun sa 1 million insurance coverage na marireceive ng beneficiary or ng family, there's additional 500,000 pa. So that's total of 1.5 million na for the insurance benefit of this policy. Now the premium or yung babayaran for this policy per year is 27,600, or if we divide it per month, that's only 2,300 per month. Ayan. So kahit matapos mong bayaran yung 10 years, 'di ba? Magkano yung nilabas mo na pera for 10 years? It's 276,000. Pero yung benefit mo on this policy is 1.5 million. So sobrang sulit na yung binayad mo for 10 years. But then again, this policy is variable universal life. Ibig sabihin, hindi lahat ng binabayad mo is napupunta lang sa insurance. Meron din napupunta sa investment. Okay? So, how does the VUL works in terms of payment? So, paano ba nag-work yung VUL in terms of payment? So, just a reminder lang, ang VUL is a form of long-term investment. Kumaga, don't expect po na kapag ka nagbayad ka ngayon, bukas kikita ka na kaagad, di ba? So, every time na nagbabayad kayo, kumbaga nahahati siya sa insurance charge and sa investment. Kumbaga, on the first 2 years, ayan, on the first 2 years of their policy, kumbaga hindi mo pa mararamdaman yung investment mo kasi more on insurance charges pa napupunta yung binabayad mo. Diba? Imagine you are paying 2,300 per month but you are covered with 1 million pesos kapag ka may nangyari sa'yo. Yan. And then on the third and fourth year, medyo bababa na yung insurance charges, and as you keep on paying on the premiums every now and then, dyan mo makikita na lumalaki na yung investment mo kasi lumiliit naman yung insurance charges every year. That is why if you, ayan, so kapag ka may excess money ka din, you can also do top up. Ayan, so top up naman is madadagdag naman to sa investment ninyo. Ayan. Now, balik tayo dun sa policy natin kanina. Yung binayad ng natin for that policy is 276,000 for 10 years, di ba? So actually 25% of that lang yung napunta sa insurance charge, which is only 69,000 pesos. Pero yung 69,000 pesos na yon, yung benefit niya for the insurance is 1.5 million. Diba? So kanina pa nga lang sobrang sulit na yung 276,000. Pero yun pala, 25% of that lang talaga yung binayad mo for insurance. And then yung 75% of that, ayan, so yung 207,000 naman, yan yung napunta sa mutual fund or sa investment. So mas malaki pa rin po yung napupunta sa investment mo on this VUL policy. Okay, so do you have any idea po ba about the mutual fund? Ayan, so sino dito yung may idea about mutual fund? So explain ko yung about sa mutual fund natin. So ano ba ang mutual fund? Diba? Let's say for example, ako po nagbabayad ako ng VUL, and then si Miss Lady nagbabayad siya ng VUL niya. Napupunta yung investment namin into a common fund na tinatawag na mutual fund. The good thing about it is this is professionally managed. So may mga fund managers na nag-aasikaso ng investment namin. Kumbaga, pwede mo pa din piliin kung saang investment component mo ilalagay yung mutual fund mo. So we have different funds that you can choose, depends on your risk appetite, 'di ba? If you like low risk appetite, you can choose bond fund. So may mga bond fund din po sa mutual fund. Pero kung gusto mo naman ng malaking possible return in the future, pwede ka mag-invest sa equity fund or sa index fund, wherein yung mutual fund mo ini-invest sa mga big company like SM, Ayala, BDO, BPI, Jollibee. So para kang nagiging shareholders ng mga company na to, na kapag kumita yung company na to, kikita din yung investment ninyo. So same to na para ka nag-i-invest sa mga stock market. So but this time, may mga fund manager na sila na yung bahala mag-handle ng investment mo. Kumbaga sila na yung mas expert o mas may alam nila yung ginagawa nila when it comes to investment sa mga stock market. Okay? So going back to the policy, ayan. So ito yung investment fund natin for the policy. So yung premium na binayad natin for 10 years, kung naalala nyo, is 27,600 per year. So for 10 years, that's total of 276,000. Again, 75% of that yung napunta sa investment natin na 207,000. Now, from 207,000, magkano na ba yung pwede mong ma-withdraw on the 11th year if ang naging projected fund value natin is 4%,
8% or 10% return. So disclaimer lang po, this is not guaranteed. What you will see here is the projected fund value. Okay? So pag kumita siya ng 4% on the 11th year, so that's 257,000. Pag kumita naman siya ng 8% on the 11th year, that's 325,000. And then, pag 10% return naman, that's 367,000. And if you remember, magkano ba yung total money na binayad niyo for this policy? It's only 276,000. Pero if mag-return man yung investment ng 8% or 10% on the 11th year, makikita mo na mas malaki pa yung pwede mo ma-withdraw compare sa binayad mo for 10 years, di ba? So aside pa doon, nagkaroon ka ng insurance benefit na 1.5 million. So parang nakuha mo na lang ng libre insurance kasi tapos mo na siyang bayaran. Okay? So may question lang tayo about sa Facebook. Ano po pinagkaiba ni Sun Life at Sun Life Grepa? Okay, so si Grepa po, si Sun Life Grepa, actually, Grepa Insurance lang, Grepa Financial lang siya before, or Grepa Insurance lang siya before. So in-acquire lang siya ni Sun Life. So binili siya ni Sun Life. That's why, ganun din sa mga insurance company, di ba? Kapag ka nalulugi ka, nalulugi isang company, binibili ng ibang insurance company. That's why, si Grepa po, Sun Life Grepa na siya ngayon. So sister company na siya ng Sun Life. Okay? Ayun. So going back, ayan. So going back on this investment natin. Now, if you just let your investment on this policy, possible pa din siya mag-grow. Let's say for example, gagamitin mo yung policy na to for educational fund ng anak mo after 18 years. So magkano na ba 'yon at 10% return? So that's 697,000 na magagamit mo for the college fund. Or kung hindi mo naman siya gagalawin, hanggang 65 years old for retirement fund mo naman, meron ka ng, so that's after 40 years, meron kang nasa 5.5 million, 'di ba? So imagine kumbaga ang ginawa mo lang for 10 years is nag-save ka ng 2,300 per month for 10 years, and then after 40 years, meron ka ng retirement fund na nasa 5.5 million aside pa dun sa insurance benefit mo na 1.5 million. Ayan. So yung maganda pa sa product na to is hindi nasasayang yung binabayad mo na pera kasi pera mo pa din yan in the future. Especially kapag ka meron ka aside from that nagkaroon ka pa ng income protection. Okay? So may question ba tayo? Wala pa naman. Okay. So next is yung makikita nyo on the other side, ayan, yung death benefit natin. Kung makapansin nyo, on the first year pa lang, meron na agad guaranteed na 1 million dyan. Kasi if ever, or just in case na may nangyari sa'yo on the first year pa lang, guaranteed na yung 1 million na mapupunta sa family mo, which is yung life insurance coverage mo. Plus, ibibigay din nila yung investment dun sa family mo kapag ka hindi pa siya na-withdraw. So for this one, this is tax-free. So wala pong 6% na estate tax for this one. Kumbaga, ibibigay ni Sun Life ng buong buo dun sa beneficiary or sa family ninyo. Okay? So, if you have any question, just type lang po sa mga chat box natin. Now, here is the advantage if you invest early. As you can see, kapag ka nag-start ka ng 25 years old, so ito, 25 years old, 30 years old, and 40 years old, same lang na nag-i-invest sila ng 24,000 per year for 10 years. And kung makikita nyo, syempre, kapag ka mas early ka nag-invest, mas malaki yung possible investment mo in the future. Now, for example, on this screen, gagamitin nila for the retirement fund at the age of 60. Si 25 years old, meron siyang 1.9 million. Diba? So 30 years old naman, meron siyang 1.3 million. And then si 40 years old naman, nasa 540,000 na lang yung magiging retirement fund niya. Pero yun nga, halos same lang talaga sila ng ininvest na 24,000 per year. Okay? So aside from that, aside from the income protection, bakit kailangan din natin ng health protection, di ba? So do you know someone, let's say for example, kamag-anak nyo, parents, lolo or lola, na namatay because of cancer, stroke, or heart attack? Ayun. So yung top 3 na yon. Anyway, bakit ko ba siya natanong? Sa Pilipinas po, yung top 3 cause of death na critical illness is number 1, heart attack, number 2, stroke, and number 3, cancer. So bakit kaya sila mas madaling namamatay or natutuluyan, 'di ba? Kasi number 1 reason po diyan is walang pera. Yung tipong nagka-cancer ka dahil wala kang pera or hindi mo siya napaghandaan, wala kang pampagamot, mas madali pong natutuluyan.
Ayun, so bakit ba importante na pinaghahandaan din natin 'to? So 'di ba nga sabi ni Miss Lady kanina, once tamaan tayo ng at least one major critical illness, kahit isa lang, it will wipe out everything that we have. Kumbaga puwede maubos lahat ng napundar or pinaghirapan natin. And as you can see here on the screen, yung average cost ng triple cardiac bypass surgery is 900,000, 'di ba? So if wala kang ganyang amount of money at tinamaan ka ng critical illness, ano yung puwedeng mangyari? 'Di ba? So unfortunately, based on the statistic here on the screen, sa bawat 100 Pilipino nagkakasakit, 95% po do'n yung nag-ubos ng savings, ayan. And the worst thing about it, dun po sa 95% na yon, 53% pa yung tumawid sa pangungutang. And ang pinaka-worst pa po dun sa 53% na yon, 20% po yung namatay. Kumbaga ano yung iniwan nila sa pamilya nila? Yung utang. So would you be happy, 'di ba, if gano'n po yung nangyari sa inyo? Of course not. That is why very important din na pinaghahandaan natin yung mga ganitong bagay. So if you get sick and you are insured, of course they will pay for it. So yung policy po natin na Variable Universal Life or VUL, actually very flexible 'to na puwede rin natin lagyan ng mga additional riders for health. Ayan. So ito, same policy 'to ng kanina na diniscuss ko, but this time, ayan. So same pa rin siya, 500,000 face amount, 1,000,000 guaranteed death benefit. So up to 88 years old. So there's additional benefit na total disability benefit na waiver of premium siya. And then accidental death benefit na 500,000. But this time, meron tayong nilagay na critical illness benefit na 1,000,000 pesos. Plus, meron ding hospital income benefit na 1,500 per day. Ayan. So ito yung mga additional health benefit natin on this VUL na pwede natin siyang ilagay. Ayan. So pwede natin siyang baguhin. Actually, pwede natin taasan yung mga coverage dito or pwede natin babaan din. Depende dun sa budget natin. So this time, yung premium natin is 33,600. So yung per month naman nito is 2,800 per month. And if you remember kanina, yung walang health protection, that's 2,300 per month. Kumbaga, nagdagdag ka lang ng 500 per month, pero yun nga, nagkaroon ka ng additional benefit na 1,000,000 for critical illness benefit and then 1,500 per day pa for hospital income benefit. So explain ko ano yung mga benefit na to. First is yung critical illness benefit natin. Total of 36 major critical illness benefit to na actually ito talaga yung mga sakit pang mayaman. Kasi once na ma-diagnose tayo NFDs, kailangan talaga natin ng malaking amount of money. So ayan yung total of 36 major critical illness siya. So yan yung mga acute heart attack, let's say benign brain tumor, coma, yung mga end stage ng liver and lung, ano pa, yung invasive cancer, major head trauma, Parkinson's disease, stroke, yung pinaka-common. And then may mga surgery din, like for example, bypass surgery, major organ transplant, replacement of heart valve. Now, for this benefit, pag sinabi ng doktor, you are diagnosed any of this, pwede natin ma-claim yung 1,000,000 kay Sun Life. Ayan, kung magkano yung face amount mo for critical illness benefit. And then nagte-take effect to after 90 days kapag ka na-approve na yung policy, and this benefit is until age 70. Ayan, kumbaga yung life insurance coverage natin kanina until 88 years old, for this benefit na critical illness benefit naman, until age 70 naman siya. Ayan, so may question lang tayo. Sun Life Health Insurance, pwede ba siya gamitin sa Amerika? Health insurance, okay po. Let's say for example, kumuha ka ng insurance mo dito sa Pilipinas, meron kang critical illness benefit, and then nasa Amerika ka, doon ka na-diagnose ng any of these major critical illness. So pwede pa rin natin ma-claim yung 1,000,000 dito kay Sun Life sa Pilipinas. Ayun po. Covered pa rin po kayo kahit nasa ibang bansa kayo. But yun lang, importante lang po na dito kayo sa Pilipinas kumuha ng insurance. Okay? So yung next benefit natin, yung hospital income benefit naman, yung HIV mo dapat at least ayan, yung benefit for HIV is 1,500 per day, pero yung minimum confinement dapat natin is 3 days para ma-claim natin yung 1,500 per day. Okay? Pero pag ang naging cause of confinement mo is sa ICU or yung mga dreaded disease na mga acute heart attack, yung mga invasive cancer, stroke, nagiging times 2 pa siya. Hindi lang siya 1,500 per day, magiging 3,000 per day na siya. Okay? And then, yung maximum confinement na pwede natin ma-claim for this policy is up to 1,000 days. So, ganun kadami, ganun katagal na pwede kang mag-staycation sa hospital, pero di ba, wag naman sana.
So until age 60 naman 'to for this policy, okay? So puwede ko ba ikuha ang anak ko na 17 years old sabay kami? Yes po, Miss Eileen. Actually, puwedeng-puwede po 'yun na dalawa kayo ng anak mo kukuha ng insurance policy. So dapat lang po mas malaki yung coverage ng parents mas malaki yung coverage ng parents compare po dun sa anak ninyo. Hindi po puwedeng mas malaki yung coverage ng anak tapos mas maliit yung sa parents. Kasi 'di ba usually po mas mura yung insurance coverage ng anak. Kaya for example, same po na 3,000 per month, mas magiging malaki yung insurance coverage ng anak. So ang ginagawa po namin is ini-equal po namin. Ayan, depende po sa budget ninyo. Okay? Ayan. So now for the premium paid, ayan, same pa din naman 'to, but kapagka meron kang health benefit na critical illness benefit, tumataas yung premium natin every 5 years. Kumbaga, 'di ba kasi po, habang tumatanda tayo, kumbaga mas nagiging risky na tayo sa mga sakit. Kaya ayun po, kung makikita niyo dito, on the first 5 years, yung premium paid natin is 33,600, and then 6 to 10 years naman, 34,330. So tumaas siya ng konti lang naman po. And then after 10 years, meron pa rin siyang babayaran for the health benefit, ay for the health riders. Kumbaga yung insurance natin tapos na siyang bayaran for 10 years, pero yung mga health protection natin na critical illness benefit and hospital income benefit is until age 70 po siyang binabayaran. Pero maliit na lang naman siya. Hindi na siya yung nasa 30,000 per year. Ayan. So tumataas lang din siya every 5 years. Pero may option kayo, if you don't want to pay it after 10 years, kumbaga puwede naman kunin ni Sun Life yung payment dun sa investment fund natin. Kumbaga dun na lang niya ibabawas every year yung payment after 10 years. Ayan. Okay, thank you. What about yung partner? Question lang, may question tayo. What about yung partner ko, hindi kami kasal, puwede din ba? Yes po, Miss Eileen, puwede niyo pa rin pong kunan yung partner ninyo kasi kumbaga meron naman pong insurable interest, yung partner ninyo na meron kayong anak. Ayan, so kahit hindi po kasal, puwede naman po 'yun. Basta lang po hindi po kasal sa iba, ayan. Okay. So, after 10 years, ayan, ayan. So, sorry. Balik tayo dito sa policy. Sorry, balik tayo sa policy. So, makikita nyo din dito sa policy na to na after 40 years, ayan, makikita nyo at 10% return, meron 5.8 million na fund value or investment fund na magagamit for the retirement. Kumbaga, yun din. Kumbaga, nag-ipon lang kayo ng 2,800 per month for the next 10 years. Pero, kung titingnan nyo, for long term, let's say after 30 years or after 40 years, for sure, nasa 1 million, 2 million, or 4 million na siya, yung fund value natin. Okay? So, ito po yung mga sample claims namin sa company. So, we have this client na breadwinner. Kumuha siya noong October 2020 during pandemic. Ayan. But, after paying of total of 21,000 for only 2 quarters, kumbaga 2 quarters lang siya nagbayad. Ayun. So, namatay po yung insured. But the good thing is, ayun, so meron po nakuha yung family niya since breadwinner siya, meron nakuha yung family niya na nasa 457,000 na insurance benefit, 'di ba? Na if you are a breadwinner and you don't want your family to struggle, when uncertainty happens to you, get yourself covered. Kumbaga, this is what life insurance are for. Ayan. And then we also have this claim na 1 million worth of critical illness benefit naman to at the age of 36. So this time, ayan, so meron siyang health protection, meron siyang additional benefit or rider na critical illness benefit. So ang nangyari kay client, kumuha siya ng 2017. So unfortunately, nung June 2022 last year, nagkaroon siya ng acute heart attack. Ayan, pero since meron siyang critical illness benefit, nakapag-claim siya ng 1 million. Pero yung nagastos niya sa hospital is only 432,000. 432,000 lang yung nagastos niya. Pero since 1 million yung critical illness benefit niya, of course, 1 million yung ibibigay ng company dun sa insured. Ayan. And then of course, meron pa siyang life insurance benefit pa din. Kasi buhay pa naman tong si client. Ayan. A brighter life can be achieved if we make the bright choices today. Kumbaga, hindi importante na maliit man or malaki yung kukunin nyo na insurance coverage or VUL. Kumbaga, ang importante is meron na kayong nasimulan. And if you want to get an insurance and invest your money sa alam mo talagang safe yung pera ninyo, of course, you have to choose a company na talagang established na and matagal na nag-ooperate.
And by the way, this is the company which I and Miss Lady represent. This is Sun Life of Canada, Philippines. So about our company, si Sun Life po started in 1865 sa Canada. That's why yung company namin, we call it Sun Life of Canada, Philippines. So we also have key operations in US, in UK, in other part of Asia like China, Hong Kong, Vietnam, Malaysia, Indonesia, and of course, here in the Philippines. Ayan. So here in the Philippines po, si Sun Life, siya yung pinaka-first and longest standing life insurance company in our country. So gano'n na ba katagal si Sun Life sa Pilipinas? It has been providing peace of mind and financial security to Filipino since 1895. So actually, before pa po patayin si Rizal, ayan, nandito na si Sun Life. And before pa tayo magkaroon ng first president or maging Republic of the Philippines, meron na rin pong Sun Life. And even World War II, martial law, Asian financial crisis, and different pandemic is napagdaanan na niya. But still, our company remains strong and delivering its promises to our clients. Mga total of 128 years na po nag-ooperate si Sun Life dito sa Pilipinas. And ito nga po, we have this sample policy. Ayan, so yung policy na to is 1986 pa. Ayan, proof that Sun Life is already exist nung 1986 pa lang. Ayan, na for sure po, ang daming hindi naniwala na nagtanong na legit ba yung company na yan, tatagal ba yung company na yan. And then of course, syempre yung mga naniwala and yung mga kumuha ng insurance that time, sila yung mga nag-benefit ng claims, sila na yung naka-experience ng mga claims kay Sun Life. And I'm sure kapag ka nag-search po kayo sa mga Facebook, sa Google Chrome about Sun Life claims, for sure makikita niyo po doon na ang dami ng nabagong buhay ni Sun Life. Ayan, dahil meron silang insurance. So not only that, Sun Life is the #1 insurance company here in the Philippines when it comes to premium income. So ano po ba yung premium income? Yan yung binabayad or ini-invest ng client kay Sun Life every year. So last year po, 2022, we have a total of 9.71 billion na new business. Kumbaga ito po yung mga bagong client ni Sun Life last year na kumuha ng insurance, nag-invest kay Sun Life. So ayun po yung new business namin. Pero for total premium po namin, sa lahat po ng client ni Sun Life last year, is nasa 52.61 billion po talaga yung na-receive ni Sun Life na premium or pera po. Ayan. So, kumbaga, kung mas madami nag-i-invest kay Sun Life, it only means that our company is a trustworthy company po talaga. Ayan. So to reach out as many as Filipino, we have a strong presence here in our country. So you will have a devoted Sun Life advisor. Of course po, kapag kumuha kayo ng Sun Life, si Miss Lady na po mismo yung magiging financial advisor ninyo. So siya na po yung tutulong sa inyo mag-process ng application, ng mga claims, or kung ano man po yung mga kailangan nyo kay Sun Life. And then aside from that, meron kaming customer centers nationwide. We have a total of 100 offices na pwede nyo puntahan ng mga service center. And then we also have online services. We have mobile app for Sun Life wherein makikita nyo rin yung investment ninyo, yung mga benefit ninyo, kung magkano yung mga benefit na meron kayo for your policy. Ayan. So we also have call center and then accredited payment din institution nationwide. Kumbaga pwede kayo magbayad anywhere sa mga bayad center, sa bangko, over the counter, online banking, GCash, Paymaya. Ayan. So very flexible naman in terms of payment. Ayan. Our mission as financial advisor is to help you achieve your financial goals, and we do that by assisting you and implementing and reviewing your financial plan in order for us to achieve financial security. Kumbaga, as a financial advisor po, tinutulungan namin kayo tulad po ng ginagawa ni Miss Lady on how to budget your monthly expenses and or how to organize your cash flow. Ayan. So with that, thank you all po for your precious time, and I hope nakapagbigay ako ng value sa inyo today, and together let's achieve financial freedom. It's time for a brighter life. Ayan. So baka may mga question pa po kayo. Ayan. And they have questions. So for those people who are still here, Circle, Kit John, Philomer, RB, do you have any questions so far dun sa mga shinare ni Sir Michael? Nakinig naman siguro kayo, no? Sayang naman yung laway nga, tagal niya sasalita, diba? So I hope guys na naka-join na kayo sa ating Facebook GC. We have our GC.
and Facebook. And dyan na lang tayo mag-communicate and you can ask further questions dyan. We'll answer. Andyan ako, andyan si Sir Michael, and I have my assistant there, si Maris. So, para masagot namin yung mga questions niyo, you just simply need to complete tong financial assessment form, itong sinend ko, para at least magawa namin kayo ng proposal na fit para sa inyo. Kasi, syempre meron tayong iba't ibang, of course, financial goals and financial status, current financial status. And we make sure na yung proposal is fit dun sa kung anong financial goals mo. Kaya, I hope guys na sobrang daming natutunan tonight. I hope guys na nag-enjoy rin kayo, hindi kayo inantok. And thank you for those who stayed, especially dun sa mga nasa Facebook natin, dami nag-i-inquire din dyan. Mag-join kayo sa Facebook GC natin and then dyan namin send sa inyo lahat ng mga updates, lahat ng mga kailangan natin, lahat ng mga kailangan nyo. And para mabigyan din namin kayo ng quotation and ng proposal na fit talaga sa age nyo, fit sa kung anong needs nyo, financial goals nyo. So, thank you so much for staying for the rest of the night. Sakto, 9:00 na. Pwede na kayong maglagalag or kakain ng dinner or whatever, kung anong gusto nyong gawin. Maraming salamat sa oras nyo. We really appreciate, guys, yung time nyo. Thank you, Sir Michael, also for discussing yung pinaka-skeletal ng ating insurance. Maraming salamat sa inyo, guys. If you have more questions, please join our GC. Thank you so much, guys. Have a good night. Thank you, everyone. Ayan.